Sa footage na ito, makikitang nagtatapos ang halos isang taong habulan at isang paghahanap na nagsimula matapos ang malupit at walang saysay na pagkitil sa isang babae na walang ideya na siya'y nasa panganib habang ang bawat sandali ay puno ng takot, tensyon at kawalang katiyakan. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kwento ni Rachel Moran, isang kaso na umabot sa dalawang bansa at kinasangkutan ng halos lahat ng uri ng ebidensya mula sa surveillance footage at DNA analysis hanggang sa public appeals at dramatikong body camera clips. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang huling kabanata sa mahabang serye ng marahas na krimeng ito at ang madugong pangyayaring yumanig sa lipunan, nagpasiklab ng mga debate sa politika at muling bumuhay sa mga lumang diskusyon. Pero bago natin himay-himayin ang buong detalye nito, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kasong tinatalakay natin dito. Ang Maryland ay maliit lamang na lugar pero puno ito ng iba't ibang tao at tanawin kaya tinatawag itong Mini America. Dito ay makikita mo ang lahat mula sa tahimik na mga beach sa Atlantic hanggang sa magagandang bundok ng Appalachian. Ang kabisera ng Annapolis State ay kilala sa makasaysayang harbor at prestigyosong Naval Academy habang ang Baltimore naman ay dinadayo ng mga turista dahil sa makasaysayang inner harbor nito, masasarap na pagkain at kilalang crab dishes. Kilala rin ng Maryland sa Seafood Festival, magagandang national parks at tunay na American hospitality. Karaniwan, tahimik ang lugar at mahirap itong guluhin pero natapos ang katahimikan na iyon noong Agosto 2023. Ang ordinaryong jogging sa tahimik na forest trails ay naging simula ng isang pambansang manhunt na tumagal ng ilang buwan at umabot sa libu-libong kilometro. Ikalima noon ng Agosto taong 2023 at tila ba ordinaryong Sabado lang ito. Sumisikat ang araw, may nag-iihaw sa kanilang bakuran, naglalaro ang mga bata sa parke at tinatamasa ng mga residente ang huling araw ng tag-init. Kasama sa kanila doon si Rachel Moran, isang 37 taong gulang na babae at isang masigla at malakas ang loob. Siya ay may sariling negosyo at siya rin ay ina sa 5 anak. Nang gabing iyon, sinabi niya sa kanyang boyfriend na si Richard Tobin na magja-jogging lamang siya sa Ma and Pa Heritage Trail sa isang ruta na paborito ng mga lokal doon. Bago iyon, plano na daw niyang huminto sa Target para bumili ng groceries at ilalagay ito sa kotse at saka magsimula sa entrance sa William Street para sa kanyang pagja-jogging. Alas 6 pa lamang ng gabi ng mga oras na iyon at mataas pa ang araw. Para kay Rachel, walang dahilan para makaisip ito ng masamang mangyayari sa araw na iyon pero ang ordinaryong pagja-jogging niya na iyon ay naging isang tunay na bangungot. Lumipas ang maraming oras at pagdating ng alas 11 ng gabi, wala pa ring Rachel na umuuwi sa kanila. Mahigit 5 oras na ang lumipas mula nang umalis siya para mag-jogging at hindi pa rin siya nakakabalik. Labis na nag-aalala ang kanyang boyfriend na si Richard kaya 11:23 ng gabi, tumawag ito sa pulisya para i-report na si Rachel Moran ay nawawala. Sa perspektibo naman ng mga pulis, kritikal ang unang oras matapos ang pagkawala. Pero kapag isang tao na nasa tamang edad ang nawawala, ay madalas nagdadalawang isip ang mga pulis kung ito ba ay sisimulan ng imbestigahan. Iniisip nila na may karapatan ang mga adult na mawala ng kusang loob at kung walang indikasyon ng krimen, madalas nadidelay ang investigasyon. Pero sa mga oras na yun, sigurado si Richard na may masamang nangyari na kay Rachel. Mas kilala niya si Rachel kaysa kahit na sino at alam niyang may mali. Pero sino nga ba si Rachel? Siya ay ipinanganak noong ika-20 ng Mayo taong 1986 sa Dover, New Hampshire at meron siyang 7 mga kapatid na sina Rebecca, Aaron, Joshua, Nathan, Michael, John at Josiah. Ang kanyang pamilya ay malapit sa isa't isa at sa katunayan kahit ito ay may mga anak na at nakatira sa ibang lugar, nanatiling matibay pa rin ang samahan
kakayahan nila bilang mag-anak. Pero noong taong 2009, pumanaw ang kanilang ama na si Ronald na nagbigay ng labis na kalungkutan sa kanilang pamilya. Dahil sa nangyari, para masuportahan ang kanyang mga mahal sa buhay at maasikaso pa rin ang kanyang mga anak, nagsimula si Rachel ng kanyang sariling home cleaning business service at kahit ito ay sobrang busy sa trabaho, sinisigurado pa rin niyang naaasikaso niya ang kanyang mga anak. Si Rachel ay may masiglang buhay. May 3 anak ito sa iba't ibang mga lalaki na sina Joseph Castor, Jonathan Alderson at Matt McCahon. Ilang buwan naman bago ang trahedya sa unang bahagi ng tag-init noong taong 2023, nagsimulang makipag-date muli si Rachel sa isang 37 anyos na si Richard Tobin at ilang araw lang bago siya nawala, opisyal nilang kinumpirma ang kanilang relasyon sa Facebook. Bukod sa pagiging ina, marami pang hilig si Rachel. Mahilig siya sa paglalakbay at may matibay na pananampalataya. Siya rin ay napaka-aktibo sa fitness at healthy lifestyle at tumatakbo pa ito sa mga marathon, nagwo-workout sa gym at nagbubuhat ng heights. Dahil naman sa kanyang hilig sa fitness, napunta siya sa Ma-en-pa Heritage Trail ng gabing iyon. Alam na alam ni Rachel ang rutang iyon dahil madami na siyang beses na nagjogging doon sa kadahilan ng nahuhumaling ito sa mga puno, sapa at huni ng mga ibon doon. Ngunit ng gabing iyon, hindi na siya nakauwi. Si Rachel ay taong laging nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya, kaibigan at maging sa kanyang mga kakilala, kaya labis na nagulat ang lahat sa kanyang pagkawala. Sa kanilang bahay naman ay naglalakad-lakad si Richard na puno ng kaba. Lumipas ang hating gabi at wala pa ring bakas ni Rachel. Anya sa sarili ay hindi niya kayang maghintay lamang, kaya ng gabing iyon, tumawag siya sa pamilya ni Rachel para alamin kung baka napunta siya doon. Doon naman niya nalaman na ang huling nakausap ni Rachel ay ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Faye. Noong 7:04 ng gabi, nagpadala pa daw si Rachel ng maikling mensahe sa kanyang anak mga kalahating oras matapos umalis sa bahay. Ngunit nang sumagot ang anak niya ay lumalabas na hindi na niya nabasa ang reply nito. Para kay Richard, iyon ang malinaw na senyales na may mali. Bandang 3:00 ng madaling araw, hindi na siya makapaghintay at nagpasya na siyang maghanap mag-isa. Pumasok siya sa dilim at nagmaneho sa Bel Air at tinitingnan ang mga karaniwang lugar kung saan maaaring naroon si Rachel. Hindi naman nagtagal ay nakita niya ang sasakyan nito. Nakaparada ito malapit sa lot ng Independent Brewing Company, ilang hakbang lang mula sa entrance ng trail sa William Street. Para kay Richard, iyon ay sapat na para agad magsimula ang pulisya ng paghahanap dahil kahit na nagpasya si Rachel na umalis ng kusa, walang sino man ang iiwan ang kanilang sasakyan sa gitna ng bayan. Pagdating ng umaga, opisyal nang nagsimula ang investigasyon na sinamahan ng mga volunteers, kaibigan at mga kakilala ni Rachel. Mabilis ding kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkawala sa bayan at sa social media. Pagsikat ng araw, 12 tao ang nag-iikot sa mga forest trail at umaasang makakakita sila ng kahit na anong bakas na makakapagturo kung nasaan siya. Pero lumipas ang mga oras ay wala silang natagpuan. Umaga naman ng ika-6 ng Agosto, 2 volunteers na sina Cecilia at Evan ang nakakita ng bagay na magbabago magpakailanman sa takbo ng mga pangyayari. Tulad ng ibang volunteers, nagtungo sila sa trail pero nagpasya silang lumihis mula sa pangunahing daan at pumasok sa makakapal na damuhan kung saan bihira ang mga tao. Doon ay napansin ni Cecilia ang kakaibang mantsa sa gitna ng mga dahon at sanga. Sa simula, hindi niya alam kung ano iyon, pero nang lumapit siya, nakita niyang dugo ito. Nagsimula siyang mag-alala kaya tinawag niya si Evan. Sinundan nila ang trail ng kaunti pa at napadpad sila sa 2 makikitid na concrete tunnel sa ilalim ng gubat. Nang sumilip si Evan sa loob ay natigilan siya. Ilang hakbang lang mula sa entrance, sa tubig ay may nakita silang nakahandusay na katawan ng isang hubad at dugo ang babae. Agad nilang naisip na si Rachel Morin iyon at nilapitan nila ito, ngunit nakita nilang bahagyang nakababa ang kanyang mukha at nakalubog na sa tubig ang kanyang ulo.
Puno rin ng sugat ang kanyang likod at maaaring dahil ito sa matinding pambubugbog. Agad namang tinawagan ni na Cecilia at Eva ng 911 at ilang minuto lang ay napalibutan na ng mga detective ang lugar. Sa unang pagsusuri, napansin ng mga pulisya ang mga pasa sa kanyang mga braso at pulso. Ito ay palatandaan na nanlaban ito sa gumawa nito sa kanya. Ngunit ang pinaka nakakarimarim na katotohanan ay lumabas pagkatapos ng kanyang otopsiya. Lumalabas na bago siya namatay, siya ay inabuso ng sexual. Maingat na sinuri ng mga investigador ang lugar at sa loob ng tunnel, puno ng dugo ang mga pader at mga 200 talampakan mula sa tunnel. Natagpuan naman nila ang sirang iPhone XR at AirPods ni Rachel. Mga gamit na dala-dala nito habang nagja-jogging. Medyo malapit naman sa pangunahing trail na nakatago sa damuhan ay natagpuan ang kanyang Apple Watch. Nagpatuloy ang investigasyon at ayon sa mga forensic experts, ang sanhi ng kamatayan ni Rachel ay maraming suntok sa ulo, ganon din sa mukha at ito ay sinakal din. Sa kabuuan, nakatanggap siya ng 15 hanggang 20 malalakas na suntok at mga sugat na malinaw na indikasyon ng pagpatay. Dahil naman sa kanyang mga electronics, natukoy ng mga investigador na ang krimen ay naganap bandang alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ito ay ilang minuto lamang pagkatapos ipadala ni Rachel ang huling mensahe sa kanyang anak. Dahil sa nangyari, labis na naguluhan ang pamilya at mga kaibigan nito. Ang salarin ay wala pa sa kamay ng pulis pero kumilos agad ang mga otoridad. Nakolekta nila hindi lang mga pisikal na ebidensya sa crime scene kundi pati genetic material kabilang ang DNA ng taong gumawa nito sa kanya. Nakipag-ugnayan ang mga investigador sa publiko at hiniling na sino mang may impormasyon tungkol kay Rachel mula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ay makipag-ugnayan sa kanila. Sa kabutihang palad naman ay may ilang testigo na nagsalita. Kinumpirma ng mga empleyado sa 2 lokal na tindahan na nakita daw nila si Rachel bago siya magtungo sa paborito niyang trail. Bandang alas 6:30 ng gabi, huminto daw ito sa Wawa ng 6:42 ng gabi at umalis siya sa malapit na target. Pagkatapos, nakita ang kanyang sasakyan malapit sa isang lokal na brewery bandang 6:50 naman ng gabi. Dito na nagsimula ang mahalagang panimulang punto ng investigasyon. Samantala, ang pagkamatay ni Rachel ay ginunita ng kanyang komunidad. Noong ika-27 ng Agosto 2023, ginanap ang isang seremonya sa Greater Grace World Outreach Church at sinundan din ito ng commemorative walk sa trail na sobrang malapit sa kanya. Sa kahabaan ng ruta ay ipinakita ang kanyang mga larawan at ipinagdiriwang ang masiglang naging buhay ni Rachel. Ngunit sa mga sumunod na araw, kahit na kumalat ang kwento, nakapagtatakang tinigil muna ang investigasyon. Matapos naman ang ilang panahon, may 2 lokal na residente na lumapit sa mga otoridad na may mga mahahalagang impormasyong ipinarating sa mga otoridad. Noong mismong gabi daw ng pagkawala ni Rachel, naglalakad sina Kyle at ang girlfriend niyang si Olivia kasama ang mga aso sa parehong trail. Naaalala daw nilang nadaanan sila ni Rachel bandang alas 6 o alas 7 ng gabi. Ngumiti pa daw ito sa kanila at ito rin ay may nakalagay na AirPod sa kanyang magkabilang tenga. Nagpatuloy daw sila sa kanilang paglalakad, ngunit pagbalik nila bandang alas 8 ng gabi ay nakaramdam sila ng kakaiba. Isang biglang putok ng sanga ang nakakuha ng kanilang atensyon at nang lumapit sila ay nakita nila ang isang lalaki na nagtatago sa gitna ng mga puno. May suot daw ito na gray hoodie at kumikilos ng maingat para hindi mapansin. May dala din daw itong mahahabang bagay na mukhang pala. Dahil sa mga pahayag na ito, personal na naghanap ang sheriff sa gubat ng iba pang ebidensya kaugnay ng kasong ito at malapit nga sa tunnel ay natagpuan nito ang isang pala na eksaktong tugma sa paglalarawan ng magkasintahan. Ang pagkakadiskubring ito ay naglahad ng nakakatakot na larawan ng mahuling sandali ni Rachel. Samantala, sinuri ang DNA na nakuha sa crime scene at minatch ito sa pambansang database. Noong Agosto 17, sa wakas ay nagkaroon ng breakthrough ang kasong ito.
Tumugma ang mga nakuhang DNA sa isa pang kaso ng isang home invasion at assault sa Los Angeles 2 buwan bago ang krimeng nangyari kay Rachel. Sa kasamaang palad, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng suspect pero ito ay naging isang primary lead. Natuklasan ng pulisya ng Maryland na ang parehong lalaki na gumawa ng kanumal-dumal na krimen na ito ay parehong lalaking pumasok sa isang bahay at brutal na inatake ang isang ina at kanyang 9 na anyos na anak na babae. Pagkatapos noon, tumakas siya sa dilim ng gabi pero naiwan niya ang kanyang sombrero na puno ng kanyang DNA. Ang bakas na iyon ang kalaunan ay nag-ugnay sa kanya sa pagpatay kay Rachel. Ito ay nangyari higit 4,000 kilometro lamang ang layo. Sa isa ring kamera sa pinto ay naitala ang kanyang pag-alis mula sa bahay at maliwanag sa videong iyon na ito ay isang lalaking mukhang Latino na marahil na sa 20 ang edad. Di naglaon, ipinakalat ang recording sa publiko at umaasang may makakakilala sa kanya. Sumali din ang FBI sa investigasyon at nakatuon sila sa pagtutugma ng DNA ng lalaking ito sa nakita sa surveillance. Kasama naman ang mga eksperto mula sa Othroom, gumamit sila ng genomic sequencing technology upang makagawa ng detalyang genetic profile ng hindi pa nakikilalang suspect. Natukoy din nila na ang DNA ay pag-aari ng isang bata-batang lalaki na halos 20 taong gulang na malamang at mula ito sa Central America. Sa kasamaang palad, walang database ang nagbigay ng tugma kaya naniniwala ang mga investigador na maaaring illegal siyang pumasok sa US at walang dokumento o opisyal na bakas ng kanyang nakaraan at dahil dito, muli na namang naantala ang kaso. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan at wala pa ring bagong resulta. Kaya pagsapit ng Nobyembre, nagpasya ang pamilya ni Rachel na sila mismo ang kumilos. Nagbahagi sila ng higit 10,000 flyers sa lugar ng Los Angeles, ngunit hanggang dumating ang taong 2024 na natiling walang resolusyon ng kaso. Higit 6 na buwan naman ang lumipas, naglabas ang mga investigador ng bagong impormasyon. Ito ay isang composite sketch ng suspect at isang reward para sa tulong sa kanyang paghuli. Sa simula ay $10,000 ang reward pero kalaunan ay dinoble ito ng isang lokal na law firm at pagkatapos ay pinataas pa ito ng isang anonymous donor sa $30,000. May dagdag pang $5,000 mula sa sikat na podcast host na sina Kendall Ray at Josh Thomas ng Mile Higher pero kahit na may ganitong atensyon na ang kaso, wala pa ring pag-usad. Lumipas ang mga araw at mga linggo pero nanatiling wala pa ring galaw ang investigasyon. Malaya pa rin ang salarin, walang pangalan, mukha o kahit na anumang bakas na makapagtuturo kung nasaan ito. Ang pamilya ni Rachel naman, mga kaibigan nito at ang pulisya ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap. Dumating ang Mayo taong 2024 at dito nagbago ang sitwasyon. Matapos ang ilang buwan ng genetic analysis at pakikipagtulungan sa iba't ibang laboratories, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect. Siya ay si Victor Antonio Martinez Hernandez at siya ay isang tunay na kriminal base sa kanyang mga past records. Ngunit ang tanong ay nasaan siya? Naniniwala naman ang mga investigador na pakiramdam ni Victor ay mahihirapan ang mga otoridad na tuntunin siya. Natawid nito ang border ng iligal, walang dokumento, walang bakas at lalo itong nagpalakas ng kanyang loob. Pagkatapos makapasok sa bansa, pinasok nito ang bahay ng isang babae at ginahasa ang biktima at nawala itong muli. Pagkatapos noon, naglakbay siya sa buong bansa at sa pinakahuling krimeng ginawa nito, si Rachel ang naging biktima. Sa kabutihang palad, kahit hindi pa siya nahahanap, nag-iwan siya ng mga bakas na nasa US pa ito. Lumalabas na pagkatapos ng pagpatay niya kay Rachel, nanatili siya sa kakilala niya sa Maryland ng ilang buwan hanggang Disyembre taong 2023. Pagdating ng unang bahagi naman ng Mayo taong 2024, tahimik siyang umalis sa bahay ng kanyang kakilala at hindi na bumalik. Wala siyang iniwang paliwanag at wala ring pamamaalam. Sa kabutihang palad, naiwan ni Victor ang ilang personal nitong mga gamit. Agad namang pinuntahan ito ng mga investigador at kinumpiska ang kanyang mga natitirang kagamitan. Agad itong isinailalim sa pagsusuri ng pulisya at malinaw ang naging resulta. Tugma ang DNA na nakuha sa kanyang damit sa DNA na nakolekta
at ito ay parehong-pareho sa crime scene ng pagpatay kay Rachel at sa home invasion sa Los Angeles. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Lumalabas na ang parehong genetic material ay tumutugma rin sa ebidensya sa isang hindi pa nalulutas na kaso ng pagpatay sa isa pang batang babae sa El Salvador. Dahil sa lahat ng nakalap na ebidensyang ito, naging sapat ito para mag-issue ng federal arrest warrant laban kay Victor Hernandez. Dito na nagsimula ang pambansang manhunt dahil isa siyang transient criminal. Ibig sabihin, siya isang tao na hindi tumatagal sa isang lugar. Nagbago naman ang lahat noong Hunyo taong 2024 nang makatanggap ng tip ang Harford County Sheriff's Office mula sa Tulsa, Oklahoma. Lumabas na nakita daw ang suspect sa lugar, kaya noong Hunyo 14, gamit ang data mula sa kanyang cellphone, na-track siya ng FBI sa isang bar sa intersection ng 21st Street at Garnet Road. Bandang alas 11:28 naman ng gabi, pinalibutan ng mga pulisya ang establishmento na tinatawag na Los Amigos. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkakataon si Victor na makatakas. Sa loob naman ng bar, nakaupo si Victor ng kalmado, may hawak na inumin na para bang ordinaryong biyernes lamang ito sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang gabing iyon na pala ang huling sandali ng kanyang kalayaan. Nang lapitan siya ng mga opisyal, sinubukan pa niyang kumalma at nagbigay pa siya ng maling pangalan. Matapos ang ilang follow-up na tanong, nalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Agad namang inaresto si Victor at dinala sa Tulsa County Jail. Ngunit sino nga ba si Victor? Kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa buhay niya bago pumasok sa US, ngunit nakakatakot ang mga nalaman ng mga otoridad. Noong Pebrero taong 2023, illegal siyang tumawid sa border, isang buwan matapos siyang hanapin ng mga otoridad sa El Salvador, kaugnay naman sa pagpatay sa isang batang babae doon. Sa sumunod na investigasyon, nalaman ng mga otoridad na may connection siya sa Washington, Virginia at Maryland. Hindi basta-basta ang kilos niya at tila sadyang bumibiyahe si Victor sa mga lugar ng may aktibong krimen na gang at malinaw na matagal na siyang nakalubog sa mundo ng karahasan. Nang buksan ng mga pulis ang kanyang cellphone, nakita nila ang dose-dose ng larawan ni Rachel Morin doon, pati na ang iba pang nakakabahalang imahe niya. Hindi lang siya pumatay, kundi parang iniingatan pa nito ang mga kuhang litrato niya kay Rachel na tila ba mga tropeyo niya ito. Kinuha ng mga pulis ang mga file na ito at ito'y naging matibay at hindi mapasusubali ang ebidensya upang lalo pa siyang idiin. Pagkatapos naman ng pag-aresto, opisyal na kinasuhan si Victor Antonio Martinez Hernandez ng 2 pagpatay at isang rape, mga krimen na sumaklaw sa maraming estado at kontinente. Ngayon ay nahaharap siya sa buong bigat ng batas. Nang umusad ang kaso sa korte, malinaw na sinabi ng Hartford County District Attorney na kung mapapatunayang guilty si Victor Hernandez, hihingin nila ang pinakamabigat na parusa ayon sa batas ng Maryland at dahil matagal nang inalis ang death penalty sa estado, iisa lamang ang ibig sabihin nito. Ito ay life imprisonment nang walang posibilidad ng parol. Sa kabila naman ng napakaraming ebidensya laban sa kanya, nanindigan pa rin si Victor sa korte na wala itong kasalanan. Tumanggi siyang magpatotoo at opisyal pa siyang nag-plead na not guilty. Halos isang taon namang parehong naghanda ang depensa at prosekusyon para sa isang desisibong paglilitis. Noong unang araw ng Abril taong 2025, opisyal namang nagsimula ang jury selection. Inakusahan si Hernandez sa brutal na pagpatay kay Rachel Morin, kasama ang iba pang krimen na konektado sa naunang pag-atake at pagpatay nito. Noong Abril 4, nagsampa ng opening statements ang parehong panig. Mula noon, napuno ang korte ng emosyonal na testimonya. Ipinakita ng prosekusyon ang malakas na ebidensya, mga larawan ng crime scene, resulta ng forensics at nakakatakot na mga detalye na pinagdaanan ni Rachel sa kamay nito. Naging tensyonado ang atmosfera ng korte at ilang hakbang lang mula sa kinaroroonan ng suspect ay naroon ang pamilya at mga kaibigan ni Rachel. Sa ika-9 na araw ng paglilitis, nakatutok ang lahat kay Victor. Ito sana ang pagkakataon niya na magsalita, ipaliwanag ang kanyang ginawa, mag-object o kahit humingi ng tawad, ngunit wala pa rin siyang ginawa. Pinili ni Victor na gamitin ang kanyang karapatan na manahimik. Nagpatuloy ang paglilitis at dumating ang araw ng hatol, pero hindi naman ikinagulat ng sino man na napatunayang guilty si Victor Antonio Hernandez Martinez sa mga krimeng ginawa nito. Para sa pamilya ni Rachel, hindi lang ito katapusan ng kanilang pagdurusa, kundi ito ay hustisya.
Para sa komunidad na halos isang taon nang naghihintay, nagdulot ang hatol ng ginhawa at pakiramdam ng pagsasara sa isang masakit na kabanata. Matapos naman ang kamatayan ni Rachel, seryoso nang tinutukan ng county ang kaligtasan sa mga walking trail. Noong Nobyembre taong 2023, nag-install ang Martin Park Trail ng sistema na may mahigit 100 high-quality cameras na sumasaklaw sa 26 na mahalagang lugar, pero hindi lang ito basta surveillance. Kaya nitong tuklasin ang posibleng pag-atake, paglalantad ng medical emergency o kahit ang presensya ng armas. Sa oras ng panganib, agad nitong in-alert ang emergency services para makarating ang tulong bago pa man tumawag ang sinuman. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kaso ng hindi maintindihang pagpatay na hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung ano ang motibo ni Victor. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.